pastor na susundan ko, saan man tumungo. Tanging siya siya Kristo, isinugo ng Ama. Siya'y mahuli ang aking hari. Ang hirap ko'y naunawa niya. Hanggang sa ako'y kanyang binasan upang maligtas sa kaparusahan. Sa kanya'y mananalangin, di ko siya lilimutin. Kung ako'y hinapit siya, ang magtatanggol sa'kin. Siya'y mahuli ang aking hari. Ang hirap
Dakila naming Ama, Yahuwah, makapangyarihang Diyos sa langit. Nandito po ang iyong mga anak, galing po sa aming mga puso. Pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Salamat ng marami sa iyo. Namamalagi po kaming buhay. Taglayang lakas na galing sa iyo. Salamat ng marami. Tinawag mo kami para maging mga anak mo. Pinagkalooban ng ganitong karapatan na lumapit sa iyo at purihin ka. Sa aming pagsamba, maawa kang tanggapin ng iyong mga anak. Marami po kaming gustong sabihin sa iyo. Marami kaming gustong ipagpasalamat sa iyo. Pakibasa po ang nilalaman ng aming puso't isipan at tanggapin po ang pagpupuri ng aming kaluluwa. Ang amin pong kinalulungkot, sa kabila po ng iyong kagandahang loob, masusumpungan mo pa rin kami sa iba't ibang uri ng kasalanan. Maawa ka sa iyong mga anak. Huwag mong pawiin ang iyong banal na espiritu. Pakisugo po ang iyong kapangyarihan, lalong-lalo na sa pagsambang ito. Habang hinahanap ka namin, ikaw sana ang aming matagpuan. Mag-aaral kami ng iyong mga salita. Pakisugo pong iyong banal na espiritu upang maunawaan namin ng iyong kalooban, mabigyan ng inspirasyon ng iyong mga anak. Maakay kami sa tunay na paglilingkod sa iyo. Panginoon na aming Yahushua, kinikilala ka naming Mesyas. Ikaw pong namatay-alang-alang sa amin. Salamat ng marami sa iyo, sapagkat totoong mahal mong iyong mga lingkod. Mahal na mahal ka rin namin. Kaya sa pagsambang ito, pinupuri ka at sinasamba ng aming kaluluwa. Ama, pakilinis pong ganap ang aming kaluluwa. Pakipatawad kami sa lahat ng aming kasalanan. Pakibasbasan ng iyong mga anak saan man pong panig kami ng mundo. Pakibasbasan ang kabuhayan ng iyong mga lingkod at patuloy pong basbasan ang iniabuloy namin sa iyo ngayon. Kami po'y sumasampalataya, dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Papurihan natin ang Ama, magsumikla sa pagsamba, tayo lumawin na may ganap, malakihin natin siya. O sa alang na nililungkot, araw ng kapahingahan, alanyay ating matatanggap, siyang lakas ng kaluluwa. Tayo'y sumamba kay Yahuwah, magdamatan at tumibay, langting pala ay kakamtin ng kanyang mga anak. Shabbat Shalom sa inyong lahat, mga mahal na mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat dahil hindi lang po taglay ang ating buhay at lakas, tayo po ay pinagkalooban ng ganitong karapatan na sumamba sa ating dakilang Diyos, ang Yahuwah Abba, at ang kanyang dakilang anak, ang Yahushua HaMashiach. Dahil po sa pag-ibig ng Ama at sa sakripisyo ng kanyang anak, tayo po ay pinagkalooban ng karapatan sa ganitong ginagawang paglilingkod. Kaya ginugugol natin ang ating panahon para matiyak makatugon tayo sa inaasahan sa atin. Tayo po ay nagpapasalamat ng marami sapagkat dahil po sa ganitong karapatan, kapag tayo nananalangin,
Hindi po tayo pinababayaan, pinagkakaloob po ang lahat ng ating pangangailangan. Ngayon, habang tayo po ay naglilingkod at sumasamba, ano po ang dapat natin hangarin? Ano pong dapat nating panabikan? Pakinggan po natin ang unang talata na ating babasahin sa ikalawang Timoteo 4:8. At ngayon, may inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Ano po ang dapat natin hangarin? Dapat natin panabikan? Dahil tayo po'y tinawag sa loob po ng assembly ni Yahushua. Dapat po ay hangarin natin yung hinangad ni Apostol Pablo. Ano po yung hinangad ni Apostol Pablo? Yung pagbabalik ng ating Panginoong Yahushua. Yun ang kanyang iniisip palagi. Doon nakapako ang kanyang puso. Opo, marami siyang nagawa bilang apostol sa mga hintil. Pero sa kabila ng kanyang mga pagpapagal, ang iisang matinding hangarin niya ay ang dakilang araw na ang Panginoong Yahushua ay babalik. Mga kapatid, tayo po ba'y nananabi sa pagparito ng ating Panginoon Yahushua? Opo, mabuti na tayo po ay merong ginagawa na mga paglilingkod. Subalit baka sa ating ginagawa ng paglilingkod, nakakalimutan natin na ito'y ginagawa natin dahil gusto natin makita muli ang ating Panginoon Yahushua. Tayo ba'y nananabik sa kanyang pagparito muli? Bakit po dapat lang panabikan natin yung pagparito muli ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Yahushua? Pakinggan po natin dito po sa Juan 16, ang talatay 22, ganyan din kayo. Nalulungkot kayo ngayon, pero magagalak kayo sa araw na magkita tayong muli at walang sino mang makaaagaw ng inyong kagalakan. Bakit po dapat lang hangarin natin, panabikan natin ang pagparito muli ng ating Panginoon Yahushua? Sapagkat tayo po'y makadadanas ng matinding kagalakan sa pagparito muli ng ating tagapagligtas. Binasa po natin pahayag ng Panginoong Yahushua. Dito po sa kanyang pinahayag, meron siyang binanggit na siya'y mawawala sa ilang sandali, pero babalik po siya. Ako po'y sumasampalataya, ito po ay merong dalawang katuparan. Ang unang katuparan ay ang sinasabi niya tungkol sa kanyang kamatayan. Mawawala siya sa ilang sandali sapagkat mamamatay siya at pupunta siya sa ilalim. Ibig sabihin, siya po ay ililibing pagkatapos siya ay mamatay. Subalit, ang sabi ng Panginoon Yahushua, magkikita tayong muli. Kailan yon? Nung siya'y nabuhay na mag-uli. Kung di po ninyo, kung natatandaan pa po ninyo, nung araw po na ang Panginoon Yahushua inaresto, ano pong ginawa ng kanyang mga alagad? Hindi po ba tumakbo sila? Sapagkat sila'y natakot. Hindi nila alam yung anong nangyayari. Sa kabila po ng paulit-ulit na mensahe ng Panginoon Yahushua, ako'y dapat mamatay. Pero babangon ako mag-uli. Pero hindi pa talaga natatak sa isipan nila yon. Hindi natatak sa kanilang puso yon. Kaya nung inaresto ang Panginoon Yahushua, tapos nakita nila, namatay ang Panginoon Yahushua, siguro nawalan sila ng pag-asa Ang naghari sa kanilang puso, takot, di nila alam kung anong kanilang gagawin. Yung kanilang lungkot ay talagang hindi maintindihan. Subalit, ano pong nangyari? Biglang nagpakita ang Panginoong Yahushua. Ano ang kanilang naramdaman? Yung galak, yung kagalakan na hindi pwedeng agawin ng sinuman. Kaya mula po noon, nung nakita nila muli ang Panginoon Yahushua, nabuhay. Siya po'y bumangon sa kamatayan. Talagang naging iba yung mga alagad ng Panginoong Yahushua. Dati duwag, naging matapang sila kahit kinakailangan humarap sa iba't ibang pag-uusig, kahit kailangan mamatay, gagawin nila ang lahat sapagkat sila po ay nakargahan ng lakas dahil nakita nila ang Panginoong
Yahushua. Mga kapatid, kapag kapiling natin ang Panginoon Yahushua, wala pong maaaring salita na magdi-describe noon eh. Iba ang pakiramdam. Pagka makikita natin muli ang ating Panginoong Yahushua. Yun ang unang katuparan. Pero meron pong pangalawang katuparan. Sapagkat pagkatapos na mabuhay na mag-uli ang Panginoon Yahushua, ano pong kanyang sinabi sa kanyang mga alagad? Ako'y aakyat saan? Sa langit. Siyempre kapag aakyat, yung pinakamamahal mo, hindi mo na siya makikita, anong mararamdaman mo? Siyempre malulungkot po tayo, di ba? Kaya ano pong sabi ng Panginoon Yahushua bago po siya umakyat sa langit? Pakinggan po natin ang Juan, dito po sa 14:1 hanggang 3, sinabi ni Yahushua sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Ano po yung sinabi ng Panginoong Yahushua? Ukol po sa kanyang pagpunta sa langit. Ang sabi ng Panginoong Yahushua, huwag kayong mabagabag. Bakit? Sapagkat kung aakyat nga sa langit ang Panginoon Yahushua, hindi ibig sabihin hindi na natin makikita. Kaya ano po ang sinabi ng Panginoon Yahushua na atin pong maaasahan? Ang sabi niya, pag akyat niya sa langit, ipaghahanda tayo ng ng lugar para lang sa atin. Pag nahanda na yung lugar na yon, anong kanyang gagawin? Ang sabi ng Panginoon Yahushua, babalik siya at isasama tayo upang makasama natin siya magpakailanman. Kaya nung sinabi ng Panginoon Yahushua, ngayon, nalulungkot kayo, pero huwag kayong mag-alala. Muli nyo akong makikita. Yung unang katuparan, namatay siya, pero nabuhay na uli. Pangalawang katuparan, umakyat sa langit, pero babalik upang kunin tayo para makasama natin siya magpakailanman. Sa makatwid, dahil po sa ating Panginoon Yahushua at ang kanyang pangako, kapag kapiling at kasama natin siya, ano pong ating mararamdaman? Yung kagalakan. Kaya nga ito'y dapat nating kasabikan eh. Dapat nakatuon ang ating puso, nakatuon ang ating pag-iisip sa araw na yon ng pagparito muli ng ating Panginoong Yahushua. Maganda sana sa tuwing tayo ay nagigising sa umaga, pagkatapos po ng ating tulog, sinasabi natin sa ating sarili, ito kaya ang araw na muling babalik ang Panginoong Yahushua. Tapos nakatingala tayo sa langit. O minsan, may mga iba yung kanilang mga kamay nakaangat pa para sa langit, hinihintay nila. Talagang kinasasabikan nila yung pagparito muli ng Panginoong Yahushua. Subalit, meron namang iba, medyo natatakot. Opo, gusto ko kapatid, na bumalik na ang Panginoon Yahushua. Pero ako ba'y handa na? Ako ba'y maliligtas? Baka kasi ang kinatatakot ko, mapahiya ako Mahal na mahal ko ang Panginoon Yahushua. Naglilingkod ako sa Panginoon Yahushua. Pero paano kapag pagparito niya muli ay itataboy niya ako? Paano kapag hindi pa ako karapat-dapat sa kaligtasan? Ano po ang dapat nating maunawaan sa pagparito muli ng ating Panginoong Yahushua? Basahin po natin ang isang tagpo sa Biblia. Ito po ay sa Genesis 37:26 hanggang 28. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, ano ba ang makukuha natin kung papatayin natin ang kapatid natin at ililihim ang kamatayan niya? Ang mabuti pa siguro, ipagbili natin siya sa mga Ishmaelitang yan. Huwag natin siyang patayin dahil kapatid natin siya. Pumayag ang mga kapatid ni Juda at sinabi niya, kaya pagdaan ng mga lakal na Ishmaelita, inihaon nila si Jose mula sa balon at pinagbili nila sa halagang 20
pilak at dinala si Jose ng mga Ishmaelita sa Ehipto. Ang binasa po natin isang tagpo mula po sa panahon ng mga patriarka. Sinusuri natin ito sapagkat tayo nag-aaral ng typology. Kasi alam natin yung mga nangyari noon sa banal na kasulatan, lumalarawan sa mga mangyayari sa inaharap. At marami po tayong makikita at matututunang mga prinsipyo na nagtuturo kung anong dapat nating asahan ukol po sa ating Panginoong Yahushua. Binasa natin ay tungkol po sa mga anak ni Jacob. Sino-sino po ba ang mga anak ni Jacob? Maraming mga anak si Jacob. Hindi natin iisa-isahin yung mga pangalan nila. Pero merong isang pangalan na dapat natin maunawaan. Dapat natin maintindihan ang kanyang buhay. Sino po yun? Si Jose. Di ba? Mahal na mahal ni Jacob si Jose. Kung meron nga pong flaw si Jacob, yun nga ay meron siyang favoritismo. Talagang pinaboran niya si Jose. Mahal na mahal niya si Jose. Kaya nga ano po yung binigay ni Jacob kay Jose? Yung isang suot. Anong tawag doon sa Tagalog? Ano yung yung robe of multicolors. Mahirap Tagalogin po yun eh. Pero yun ay binigay kay Jose. Sino po yung nainggit? Yung mga kapatid ni Jose. Tapos na naginip pa si Jose. At sa panaginip niya, sinabi niya, kayo maglilingkod sa akin. Kaya lalo nagalit yung mga kapatid. Sa kanilang galit at sa kanilang pagseselos kay Jose, ano po ang binalak nila? Patayin. Isipin niyo po. Binalak nilang patayin si Jose. Mabuti na lang ay namagitan si Juda. Sinabi, huwag natin patayin. Ito na lang gawin natin. Ipagbili natin siya doon po sa mga Ishmaelita. Kaya yun ang nangyari. Pinagbili nila si Jose dahil sa matinding galit nila laban kay Jose. Ano nangyari kay Jose? Si Jose pinagbili kay Potiphar. Naging alipin siya ni Potiphar. Tapos si Jose napunta sa bilangguan dahil po inakusahan ng hindi naman totoo. Sa bilangguan, meron siyang mga nakilala at kinasangkapan sila ng Diyos para dumating ang pagkakataon. Yung Faraon nagkaroon ng panaginip. Anong ginawa ng Panginoon Diyos? Kinasangkapan si Jose para ipaliwanag sa Faraon yung ibig sabihin o kahulugan ng kanyang panaginip. Dapat maghanda ang Ehipto sa darating na matinding taggutom. Kaya si Jose naging gobernador ng buong Ehipto. Kaya sa kabila ng mga nangyari kay Jose, kinasangkapan siya ng Diyos. Ito po ay pinag-aralan na po natin noong nakaraan. At alam natin, meron po tayong tinatawag na typology ukol po kay Jose, na siya po ay parang lumalarawan sa ating Panginoong Yahushua. Kaya si Jose, nung ginawan siya ng masama ng kanyang mga kapatid, kinasangkapan naman ng Diyos para iligtas ang maraming mga tao. Ngayon, sino pong nangailangan ng pagkain? Nung panahon ng matinding taggutom, napakaraming tao. Kasama na dyan si Jacob at ang kanyang mga anak. Kaya anong sabi ni Jacob? Pumunta kayo dun sa Ehipto. Kausapin yung gobernador para tayo ay merong makain. Kaya nung pumunta sila ron, anong nangyari? Nakita nila yung gobernador, tapos maraming pinagawa sa kanila si Jose. Pero nung hindi na mapigil ni Jose, anong kanyang pinahayag? Pakinggan po natin dito po sa 45:1 hanggang 5. Hindi na mapigilan ni Jose ang kanyang sarili. Kaya pinalabas niya ang kanyang mga alipin. At nang sila na lamang ang naroon, nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid. Umiyak ng malakas si Jose. Kaya narinig ito ng mga Ehipsyo at ng sambahayan ng Faraon. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako si Jose. Totoo bang buhay pa ang ating ama? Pero hindi nakasagot sa kanyang mga kapatid niya dahil natulala sila. Kaya sinabi ni Jose, lumapit kayo sa akin. Nang lumapit na sila, sinabi niya, ako si Jose na kapatid ninyo, ang pinagbili at dinala nyo rito sa Ehipto.
Ngayon, huwag kayong mag-alala at huwag ninyong sisihin ang sarili nyo dahil pinagbili nyo ako rito. Dahil ang Diyos ang siyang nagsugo sa akin dito para iligtas ang buhay ninyo. Nung nalaman ng mga kapatid ni Jose na yung gobernador ng buong Egypto ay ang kapatid pala nila na kanilang hinangad na patayin at pinagbili sa mga Ismailita, nung nakita nila, yun pala'y si Jose, natulala yung mga kapatid. Siguro ang iniisip nila, ito na ang ating kamatayan. Tayo ay paghihigantihan ng ating kapatid na si Jose sapagkat nasa kanya ang kapangyarihan at tayo ay karapat-dapat na patayin, karapat-dapat na parusahan. Pero nung sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong mag-alala at huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo sapagkat ang Diyos ang nagsugo sa akin dito para iligtas ang buhay ninyo. Mga kapatid, ito pong nais naming itanong sa inyo. Yung mga kapatid ni Jose, sila po ba ay karapat-dapat na iligtas? Hindi po eh. Isipin nyo, hinangad nilang patayin. Sino? Si Jose. Kung si Jose ay lumalarawan sa Panginoon Yahushua, yung mga kapatid ni Jose, lumalarawan kanino? Hindi ba sa atin? Hindi ba ang pagturing sa atin ng Panginoon Yahushua? Kanyang mga kapatid. Pero kung tutuusin, mga kapatid, bagamat hindi natin ginawa yung mga ginawa ng mga kapatid ni Jose, tayo po, kung ating sasaliminin ang ating sarili, hindi rin tayo karapat-dapat sa kaligtasan. Kaya yung mga nag-iisip, opo, gusto kong dumating muli ang Panginoon Yahushua, pero ang aking kinakatakot, baka sabihin niya sa akin, hindi ka karapat-dapat. Dapat natin maunawaan. Yung mga kapatid ni Jose, hindi karapat-dapat. Ang totoo, dapat silang parusahan. Gayon din tayo. Pero ang mensahe ng tagpong ito ay simple lamang. Bagamat hindi tayo karapat-dapat. Dahil po sa pag-ibig, sa habag at sa awa ng Panginoon Yahushua, tayo po ay magkakamit ng kaligtasan. Kaya huwag natin isipin, yung batayan ng ating kaligtasan ay kung anong gagawin natin. Hindi. Ang batayan ng ating kaligtasan ay ang ginawa ng ating Panginoong Yahushua. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Yahushua. Kaya kahit hindi tayo karapat-dapat, dahil sa kanyang awa, tayo po'y ililigtas ng ating tagapagligtas. Kaya hangarin natin ang pagparito muli ng Panginoon Yahushua. Hangarin natin. Sana sabihin natin sa ating sarili, ngayon, bumalik na ang ating Panginoong Yahushua. Sapagkat sa araw ng pagbabalik muli ng Panginoon Yahushua ay ang araw ng awa at biyaya at kaligtasan para sa ating lahat. Ano pa ang dapat nating maunawaan? Ano pa ang mahahayag sa pagparito muli ng ating Panginoong Yahushua? Balikan po natin ang tagpong ito. Meron po tayong ipapakita dito po sa Genesis 37, 33 hanggang 35. Nakilala agad ni Jacob ang damit. Sinabi niya sa kanya ito. Pinatay siya ng mabangis na hayop. Tiyak na niluray-luray siya ng hayop. Pinunit agad ni Jacob ang kanyang damit at nagdamit ng sako bilang pagluluksa. Nagluksa siya ng matagal sa pagkamatay ng kanyang anak. Inaliw siya ng lahat ng anak niya, pero patuloy pa rin ang pagdadalamhati niya. Sinabi niya, hayaan niyo na lang ako. Mamatay akong nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng anak ko, at nagpatuloy ang pag-iyak niya dahil kay Jose. Mga kapatid, hindi natin masusukat yung dinadama ni Jacob, yung tindi ng kanyang kalungkutan. Kasi alam natin, mahal na mahal niya yung kanyang anak na si Jose. Matindi ang pagsubok na ito. Nung nakita niya yung damit na meron pong dugo at sinabi sa kanya at na conclusion niya, si Jacob ay pinagluray-luray ng isang mabangis na hayop. Hindi po siya
makomforte yung mga anak ni Jacob. Sinubukang siya po ay aliwin, pero hindi siya maaliw. Ang sinabi niya, hayaan niyo na lang ako. Mamatay akong nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng anak ko. Mga kapatid, nakaranas na ba tayo ng ganyang uring kalungkutan? Dito po sa pagkakataon ng buhay ni Jacob, maraming sunod-sunod na pagsubok ang nangyari sa kanyang buhay. Si Rachel, yung kanyang mahal, namatay sa pagbibigay ng anak kay Benjamin. Tapos ngayon, namatay yung kanyang pinakamamahal na anak na si Jose. Pagkatapos no, nagkaroon ng matinding taggutom. Tapos hinihingi pa ng Ehipto yung kanyang anak na si Benjamin. Kaya sunod-sunod, patong-patong ang pagsubok ng kanyang buhay. Lungkot na lungkot ang kaluluwa ni Jacob. Pero nung nabalitaan niya yung magandang balita, ano pong nadama ni Jacob? Tuloy natin ang pagbasa sa Genesis 45:25 hanggang 28. Kaya umalis sa Ehipto at bumalik sa kanilang ama sa Kanaan. Pagdating nila roon, sinabi nila sa kanilang ama na buhay pa si Jose. At siya pa nga ang tagapamahala ng buong Ehipto. Natulala si Jacob. Hindi siya makapaniwala. Pero nang sinabi nila sa kanya ang lahat ng sinabi ni Jose sa kanila, at nang makita niya ang mga karwahe na pinadala ni Jose para sa pagpunta niya sa Ehipto, bigla siyang lumakas. Sinabi ni Jacob, naniniwala na ako. Ang anak kong si Jose ay buhay pa. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay. Nandito po si Jacob, nasa matandang edad na. Siya po ay nagluluksa, nagdadala ng matinding kalungkutan dahil sa sunod-sunod na pagsubok ng kanyang buhay. Dumating po yung kanyang mga anak mula sa Ehipto. Siguro inihahanda niyang kanyang sarili sa isang mapait na balita. Pero anong balita sa kanya? Ang sabi, hindi ko lang alam kung maiisip po ninyo reaction niya. Ang sabi sa kanya, buhay pa si Jose. Hindi lang buhay pa siya. Siya pala yung tagapamahala ng buong Ehipto. Nung naunawaan ito ni Jacob, ano po ang naging reaction niya? Ang sabi po, natulala. Natulala sa kagalakan. Kung ang sumasagisag kay Jose ay ang Panginoon Yahushua, sumasagisag kay Jacob at mga anak niya ay tayo. Pagparito muli ng Panginoon Yahushua, siguro tayo din matutulala sa pagkagalak, sa pagparito muli ng ating Panginoong Yahushua. Isipin nyo, halos nawalan ng pag-asa si Jacob dahil sa mga nangyayari. Pero hindi lang buhay si Jose. Sila po ay pinaghandaan ng magandang lugar. Sila po ay naging mga alaga ng Faraon. Kaya kung ating iisipin, hindi masukat ng ating pag-unawa kung paano natupad ito. Iisa lang ang ating masasabi, sinong may gawa nito? Walang iba kundi ang ating Ama na nasa langit. Kaya mga kapatid, sa pagparito muli ng Panginoon Yahushua, mahahayag ang kanyang katapatan, ang kanyang awa, ang kanyang basbas at biyaya. Mahahayag din ang kagalakan na magmumula sa ating Panginoong Yahushua. Kaya ano po ang dapat na maging inspirasyon natin sa pagparito muli ng Panginoon Yahushua? Pakinggan po natin ang unang Korinto, dito po sa 2:9 hanggang 10. Ganito nga ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga bagay na ito'y
ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Mga kapatid, hindi natin talaga alam kung ano ang mararanasan natin, kung ano ang makikita natin, kung ano ang magaganap pagparito muli ng ating Panginoong Yahushua. Kung minsan naiisip natin o kaya nag-i-imagine tayo kung ano ang mangyayari. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo, walang taong nakakita, nakarinig, nakaisip ng mga bagay na gagawin ng Diyos para sa nagmamahal sa Kanya. Maiisip ba ng tao yun pong ginawa ng Diyos para kay Jose? Hindi po. Maiisip ba ng tao yung ginawa ng Diyos para sa ating Panginoong Yahushua, para sa ating mga tinawag kay Yahushua? Hindi po. Hindi rin natin maiisip kung ano po ang magiging kaganapan ng pagparito muli ng Panginoon Yahushua kapag kapiling natin siya at kasama natin siya magpakailanman. Kaya totoo yung sinabi ng Panginoon Yahushua. Sa ilang sandali, hindi nyo ako makikita, pero huwag kayong mag-alala. Makikita nyo ako muli at kayo'y magagalak. Mga kapatid, makikita natin muli ang ating Panginoon Yahushua sa kanyang muling pagparito. Pero maaari po ba na kahit sa panahon natin ngayon, mararanasan natin yung kagalakan ng ating Panginoon Yahushua? Pakinggan po natin ang Juan, dito po sa 15, 9 hanggang 11, 13. Wala ng pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Sinabi ko sa inyo ang bagay na ito para magalak kayo katulad ko at malubos din ang iyong kagalakan. Mga kapatid, opo, hinihintay natin ang pagparito muli ng ating Panginoon Yahushua, sapagkat tayo sumasampalataya, pagparito muli ng ating tagapagligtas, tayo po'y makadadama ng kagalakan na hindi natin masusukat. Pero ang sabi ng Panginoon Yahushua, pati po sa panahon ngayon, habang naghihintay tayo sa kanyang pagbalik, ano po ang maaari nating maranasan? Ang sabi niya, sinabi ko sa inyo ito upang tayo ay magkaroon ng pagkagalak katulad ng kanyang pagkagalak at ang ating kagalakan ay malubos. Kaya kahit sa panahon natin ngayon, maaari pong matanggap natin, maranasan yung kagalakan na nagmumula sa ating Panginoong Yahushua. Ano pong batayan ng kagalakan na yun? Bakit tayo makaasa sa kanyang kagalakan? Dahil po sa kanyang pagmamahal sa atin. Hindi pa ba kayo kumbinsido, mga kapatid, na mahal tayo ng ating Panginoong Yahushua? Ang sabi niya, walang hihigit sa pag-ibig na ito ng isang tao mag-aalay ng kanyang sariling buhay. Ang Panginoon Yahushua, hindi lang niya inalay ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Yung tiniis niyang parusa sa krus, yung pagdadalamhati, lahat yung tinanggap niya, lahat yun tiniis niya alang-alang sa atin. Kaya kung tayo po'y nagdududa, baka hindi na ako mahal ng Panginoon Yahushua, iisang sagot, mahal tayo ng Panginoon Yahushua dahil binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kung tayo po'y hahawak sa pag-ibig ng Panginoon Yahushua, magtitiwala sa kanyang pag-ibig, mararanasan natin yung kagalakan sapagkat yun po nakakabit sa pag-ibig ng Panginoon Yahushua. Yung pagtanggap at paghawak natin sa pag-ibig ng Panginoon Yahushua, ang kasunod nun ay yung kagalakan na umaapaw, yung kagalakan
na malulubos sa ating buhay. Kaya ano po ang dapat na maging pasya ng ating puso bago po tayo manalangin sa pagsamba natin ngayon? Pakinggan po natin ang mga huling talata na atin pong babasahin dito po sa unang Pedro 1:8 hanggang 9. Kaya hindi niyo siya nakita, ay mahal niyo siya. At kahit hindi niyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. At nag-uumapaw ang iyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig dahil tinatanggap niyo ang bunga ng pananampalataya niyo na walang iba kundi ang iyong kaligtasan. Ang sabi po ni Apostol Pedro, kausap niya ang ilang mga kapatid niya sa pananampalataya na hindi po nakita ang Panginoong Yahushua dito sa lupa. Si Apostol Pedro, mga ibang apostol, nung nakita nila mismo na hawakan ang Panginoong Yahushua, naintindihan natin, nauunawaan natin kung bakit nila mahal na mahal ang Panginoon Yahushua. Pero ang patotoo ni Apostol Pedro, pero mga tao hindi nakita. Mga tao hindi nasumpungan ang Panginoon Yahushua ng pisikal dito sa lupa. Pero ang sabi niya, kahit hindi niyo siya nakita, mahal niyo siya. Bakit? Sapagkat hindi man nakita nila ang Panginoon Yahushua, naramdaman nila sa kanilang puso. Katulad po natin, mga kapatid, hindi natin nakita ang Panginoong Yahushua. Ang totoo, gustong-gusto natin makita siya para sabihin natin sa Kanya, Panginoon, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Galing ito sa aming puso. Gustong-gusto natin sabihin yon. At alam po natin, sa pagparito niyo muli, kapag ka nakita natin siya ng harapan, siguro ang unang-unang sasabihin natin, Panginoon, salamat. Namatay ka para sa akin. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Sino ba ako para ako maging alipin mo? Binigay mong buhay mo para sa akin. Yan ang nilalaman ng ating puso ngayon. Kaya gustong-gusto natin makita ang Panginoon Yahushua. Hangad natin sabihin sa Kanya, mahal na mahal ka namin. Ganyan din ang mga unang kapatid. Ang sabi ni Apostol Pedro, kahit hindi niyo siya nakita, mahal niyo siya. Kahit hindi niyo siya nakita, hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo. Mga kapatid, ito pong ating nadadama. Hindi natin siya nakita, pero sumasampalataya. At tayo po ay patuloy na umiibig sa Kanya. Ano po ang ating maasahan sa pagparito niya muli? Ang sabi po, mag-uumapaw ang ating kagalakan pag nakita natin muli ang ating tagapagligtas. Ito pong ating inaasahan at ngayon pa lamang itong ating pinagpapasalamat sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahushua. Tumayo po tayo at tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, Yahuwah, Aba, salamat ng maraming marami. Dama namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamalasakit. Dahil po, kundi dahil sa iyong awa, wala pong isa sa amin ang maliligtas. Salamat ng marami. Ang batayan ng aming kaligtas ay hindi po ang aming gawain, kundi po ang ginawa mo at ang ginawa ng iyong bugtong na anak. Nandito kaming magkakapatid. Hinahangad namin ang dakilang araw kung kailan mo isusugo ang iyong bugtong na anak. Salamat ng marami sa iyo. Meron kaming pag-asa sa kaligtasan. Tunay na pag-asa na nakabatay sa dugo ng iyong bugtong na anak. Panginoong Yahushua, mahal na mahal ka namin. Di ka pa namin nakikita. Hangad namin makita ka. Hinihantay namin ang dakilang araw ng iyong pagparito.
pagbaba mo mula sa langit, tawagin mo ang pangalan namin. Hihintayin ka namin ng may buong kasabikan. Ikaw po ng aming tagapagligtas na umiibig at nagmamahal sa amin. Kung nakikita mo kami nagkakasala, nalulungkot ka dahil gusto mo kahit ang buhay namin sa daigdig na ito, makaranas kami ng iyong kagalakan. Ang Panginoong Yahushua, akayin mo kami sa pagsisisi. Malinis ang aming puso't isipan. Maramdaman namin ang galak ng kaligtasan, ang iyong pagsama sa aming lahat. Pakipatawad sa lahat ng aming kasalanan. Kung meron pong ilang mga kapatid, mga kabilang sa iyong kawan, ang merong anumang karamdaman, anumang sakit, Panginoong Yahushua, maawa kang pakipatawad kaming ganap at linisin po ang aming kaluluwa upang gumaling sa lahat ng aming karamdaman. Ama, salamat ng marami. Pinakinggan mo ng aming panalangin. Pakibasbasa ng aming mga mahal sa buhay. Wala pong isang maiiwan. Lahat po kami makakasama sa magkakamit ng kaligtasan. Sumasampalataya kami, Ama. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng Ruach Kodesh, sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po. Sa araw po ng bukas ay ang ating Bible-based Wellbeing Seminar. Ito po ay 1 p.m. Pacific Standard Time pagkatapos po ng ating English na pagsamba. At next week po, meron po tayong isasagawang seminar din. Ito ay patungkol po sa paghahanap ng ating magiging esposa. Finding the one. Sana po makapiling din po namin kayo, mga kabataan, para po meron kayong gabay sa hinaharap pagka dumating na yung panahon, yung tamang panahon, ukol po sa pag-aasawa. Yan lang po. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.